Good afternoon. And good afternoon din po sa ating mga kapatid na live na nanonood po ng ating FB Live. So if you want to join us physically, so meron po tayong mga services. Meron po tayong Sunday morning, that's 9:30. And then yung ating pong afternoon, 3:30 po. Patuloy po natin gamitin itong platform ng Panginoon. Amen? To share the good news. Dahil sa labas po ng tahanan ng Panginoon, madaming bad news. But inside the physical house, ito pong physical na bahay, mga good news lang ang pag-uusapan natin. Ang ating mga imamarites ngayong hapon. Okay? So, patuloy po natin pag-aralan yung ating pong layunin, ang ating pong purpose, at patuloy po tayong mabuhay po dito. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, mabuhay ka rito. Right. So, by the way, sa hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Joseph. At whether you like it or not, ako po ang preacher nyo ngayong hapong ito. Okay? So, sa hapong pong ito, ay enjoy lang po natin ang biyaya ng Panginoon. At sama-sama po tayong lalago, sama-sama ho tayong matututo, at sama-sama ho nating alamin ang pinakamagandang layunin po ng Diyos ngayong 2025 sa atin. And I believe, no, may kanya-kanya po tayong experience sa Lord. I believe, meron po tayong mga gustong tumbukin ngayon 2025. Marami po tayong mga plano, madami po tayong mga agendas. But, God reminds us na ano ba talaga yung pinaka-the best para sa ating buhay. Amen? And this afternoon, no, siguro pahapyaw lang ito. Bahagi lang ito ng reminders ng Lord sa atin. But I think, I pray, and I believe na makatulong po sa atin na maunawaan po natin yung magandang purpose ng Lord sa ating pong buhay. Amen po? Kaya ngayong hapon pong ito, pinamagatan ko po ang ating topic na the year 2025 is a new year and a new goals. Sabi nyo nga po, new goals. Siyempre, wala naman pong tao gusto, kahit po hindi man nanampalataya, pag tinanong mo ng 2025, especially pagpasok po ng bagong taon, madami po yung gustong mangyari sa buhay. Right? Kahit sino po tanungin natin, kahit po bata tanungin mo, gusto niya ng bagong toys, gusto niya ng bagong gadget, ba? Gusto niya ng bagong cellphone, yung iPhone Pro Max pa. Di ba? Kasi marami siyang goal ng bata yun okay? So gusto niya makapunta sa mga something na hindi pa niya nararating. Okay? So it is the goal. And even us, no, tayo bilang individual, marami po tayong goal sa buhay. Kaya nga po yung next slide ko dyan, sabi, pagpasok daw ng 2025, no, ako, isa sa pangarap ko po, ang wishlist ko, pumayat. Isa sa wishlist ko yan. Amen? Kahapon lang, nakaraang linggo, nagtimbang ako, nadagdagan ako ng 2 kilo. Sabi ko, grabe ito, paano ko ito hahabulin, Lord? Okay? Buti na lang, may mga prayer and fasting po tayo ngayong week na to. Sino po mga naka-join? Amen? Lahat po tayo, medyo nabawasan ng timbang ngayon 2025. Amen po ba? Meron po dyan, may goal dyan, gusto mag-ipon. Sino po gusto makaipon ng maraming savings? Amen? Gusto natin yan Marami tayong savings ngayong taon na ito. Amen po ba? Gusto ng bagong hanap buhay, gusto ng bagong career, gusto ng, maipon, maraming pera, hindi na bilbil. At sabi mo sa katabi mo, bagong taon na. Magbago na tayo. Siyempre, no, yan ang natin Yan ang ating motto pagpapasok po yung 2025. Amen? 2025 o yung bagong taon sa buhay ho natin, madami tayong goals na kung naging best tayo noong 2024, gusto natin mas the best ngayon 2025. Amen? Kung nakapag-save tayo ng ganitong amount ngayon 2024, sana all, mas doble at triple pa ngayong 2025. Amen? At kung gusto nyo naman na, kung yung taon ng 2024 maganda ka na, gusto mo ngayon 2025, super ganda mo na. Amen? Kaya talaga, todo papayat na tayo. Amen? Todo fasting na tayo sa Lord. Amen? So, health is wealth, sabi nga nila. Okay? At kung hindi mo naman naalagaan yung kalusugan mo noong 2024,
Binibigyan tayo ngayon ng Lord ng 2025 na mahalin po natin yung ating kalusugan. Mahalin natin yung ating sarili, mahalin natin yung ating kapwa, everything, lahat ng positibo, lahat ng bagay na pwede ho nating gawin para ngayong taon na ito ay maging maganda, ay ginagawa natin. So, sa madaling salita po, hindi po yan masama. Amen? Hindi po masamang mangarap, hindi po masama na i-achieve po natin yan, which is gustong-gusto ng Lord yan. Amen? Gustong-gusto ng Lord yan. At gusto niyang maranasan mo yan. Yan naman ang benepisyo natin sa Lord. Pero, ang sinasabi po ng Biblia, kadalasan po kasi, no, minsan nakakalimot po tayo. Nakakalimutan ho natin, lalo na po tayo ngayong nasa Panginoon, marami po tayong mga plans. Plan 1, plan 2, hanggang plan 10. Plan 10. No? Pero, iba pala yung gustong mangyari ng Lord. Iba pala yung plano ng Panginoon sa personal na plano natin. Amen? At kung i-apply natin yung salita po ng Panginoon, malinaw po na sinasabi ho ng Panginoon sa atin. And before, pagkatapos ko pong basahin po ang talata po na ito, tayo po manalangin. Ang sabi po sa Proverbs chapter 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen po ba? Marami po tayong plano. Ako po, marami din po akong plano. Sa sarili ko, sa pamilya ko, sa anak ko, sa asawa ko, in everything, ang dami ko pong plano. At kung plano lang po ang pag-uusapan po natin, hindi po tayo matatapos. Amen? Hindi po tayo mauubusan ng plano. Kasi once na ma-achieve mo na yung isang bagay, magpaplano ka na naman. Amen? Makapag-produce ka ng isang bagay, gusto mo na naman na mas malaki, mas maganda, mas high-tech, mas advanced. Amen? Hindi po tayo nauubusan ng plano. Amen po? But here, the Lord said to us, many are the plans in the person's heart, but it is the Lord. Si Lord. Amen? But it is the Lord's purpose that prevail in us. Pwede naman natin palapakan si Lord dyan. And right now, Father God, we thank you. This afternoon, Lord, alam namin malinaw ang plano mo sa amin. Guide us, Lord. Teach us, Holy Spirit. We welcome you. At dalangin namin, maunawaan po namin sa maiksing oras na ito ang magandang plano mo, Panginoon, sa amin ngayon, 2025. 2025 is a new year and a new goals, Lord, para po sa aming lahat. But we need to understand that the goal that we are planning, we are planted in our hearts, it is the plans or purpose that you design for us. We thank you, Jesus. At alam namin, Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Rebuild your power, rebuild your anointing, we rebuild, Lord, your kingdom in our lives. In Jesus' name, lahat po yung magsabi ng Amen. Okay, yung mga kapatid po nating na live na nanonood dyan, medyo kalampagin nyo po yung messenger nyo. Okay? At patuloy po nating ibahagi ang purpose ng Lord. So, right now, sabi nga ho dyan, many are the plans in the person's heart. Alam niyo po, sa puso po ng tao, no? Pag pinag-usapan pong plano, it is refers to our intentions or innermost. Ibig sabihin, ito yung kaloob-loobang iniisip mo, kaloob-loobang intention mo, at kaloob-loobang dinidesire mo. Na ito naman yung nagiging nagda-drive sa'yo na para humakbang. Right? No? For example, gusto mo magandang grades. So, pagpupusigin mo yung pag-aaral mo ngayong taon. Gusto mo na malaking salary, maghahanap ka ng mas magandang job opening or promotions. Amen? So, ito yung nagda-drive sa'yo na mangarap. Ito yung nagda-drive sa'yo na mag-isip ng positibo. Sabi ko nga po, hindi po yan masama. Sabi nga po, meron dalawang purpose ng tao. Meron pong dalawang layunin na inilalagay po sa isip natin. Una yung pong man's purpose and then number 2 is the God's purpose. Okay? No? Magkaiba po yun, no? Magkaiba po yung dalawang layunin po na yon. Pero sabi ho dito, yung purpose po na galing sa Panginoon, it is the perfect. Sabi nga natin perfect.
Pag sinabi mong perfect po, ibig sabihin walang sablay. Okay? Hindi po pwedeng baka o sakali. Pag sinabi pong sa Panginoon ang galing po yung purpose na yan, I believe 101% mangyayari. I believe 101% secured. Daig mo pa naka-insurance. Right? Kasi po meron tayong plano, pwede tayong mapahamak. Meron po tayong agenda ngayon 2025 na maaari po tayong mabigo. Maaari tayong masaktan, maaari tayong ma-failed, maaari po tayong madismaya sa kapwa, sa tao, sa sarili mo na lang. Magbubunga po ng anxiety, stress, di ka na nakakatulog, di ka na nakakakain kasi you are feeling failed. Amen? No, pag hindi mo naabot yung gusto mo mangyari ngayon 2025, possible, bilang Kristiyano, mag-backslide ka. Lumayo ka sa Lord. Questionin mo na ngayon si Lord. Right? So, ganun kasi yung sinasabi natin na purpose na which is galing lang sa'yo. But here, God teaches us na yung purpose ng Lord ay ma-rebuild sa atin. Kasi sabi, kung ang intention mo ay maganda, mas lalo na siguro sa Lord. Hindi ka niya ipapahamak, hindi ka niya bibiguin. The Bible said, God have many plans for us. Amen? And His plans is perfect for us. Amen? So sabi nga dito, yung intention ng Lord is mapabuti ka. Mapaganda. At the same time, ito talaga yung gustong mangyari ng Lord sa buhay po natin. Ito dapat talaga yung ma-drive natin ngayon 2025. Bakit po kasi, gusto ng Panginoon na isama natin siya sa kwento ng buhay natin. Gusto niyo ho ba yun? Pag sinama ho natin ang Panginoon sa kwento ng buhay natin, tiyak ang ganda ng kalalabasan. Because si Lord ang may pinaka-the best na plano sa buhay po natin. Si Lord ang pinakamagaling na direktor na pwedeng gumawa ng pinikula ng buhay mo. Grabe, no? Pag sama-samahin mo na magagaling na direktor, local at international, wala yang maikukumpara kapag ang Panginoon ang nag-direct ng buhay po natin. Palakpakan po natin ang Lord. You will never go wrong, right? And you will never feel misled. And lastly po, your destination is secured. Ganyan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Na secured, kung gaano po tayo nagsisecure dito sa lupa, kung paano marami pong mga insurance na ino-offer po dito. Meron na pong health, may pang life na, may educational pa. Para lang ma-secured mo yung future mo o yung kinabukasan ng taong minamahal mo. How much more? Lalo na sa taong 2025 na ito, kung kasama mo ang Panginoon, you are truly secured. Legit na secured. Hindi po tayo mai-scam. Amen? Amen po. Huwag po nating iaasa sa dami ng bituin, sa bilang ng bituin, sa ayos po ng bituin. Sabi nga ni Ninong Benji, kung sa sisinagan ba ng araw yung bahay mo, kung saan nakaharap, hindi yun ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord, iasa mo ang buhay mo sa mga pangako niya. Ang linaw ng pangako ng Diyos, sinasabi niyang pinagpala ka, angkinin mo. Sinasabi niya na pinagaling ka, angkinin mo. Sinabi niya na magandang future ng anak mo, angkinin mo. Hindi mo na kailangan pa makinig sa sabi-sabi ng iba dahil sinabi na ng Panginoon, sinabi na niya at mangyayari yan kung mananampalataya ka. New year, new goals, new beginning. Amen? Mahalaga po, alam mo yung salita. Para hindi ka madaya. Sabi mo sa katabi mo, para hindi ka madaya. Ang daming mandaraya sa mundo. Maaari po tayong linlangin. Ang gaganda ng mga pangako, ang ganda ng mga offer. Amen. Kaya dapat po alam po natin ang salita at ang pangako. No? Na dapat po nating panghawakan at wag po tayong bibitaw sa magandang pangako ng Lord. 2 questions that I want to share. Number 1 po, ang sabi ho dyan, so what purpose do you have for me, Lord, in this season? This 2025, you ask God, Lord, ano ba magandang pangarap mo sa buhay ko ngayon? Lord, bakit nandito ako ngayon? Lord, ano ba mangyayari sa akin ngayon 2025? Sasakay na ba ako ng aeroplano, Lord?
Mamamasyal lang. O yun naman, masyado naman kayong hyper eh. Mamamasyal lang ulit. Amen? So, and I'm ready for 2025. Bigo, pwede rin. Sasakit din na plano po, no? So, number 1 is, ano Lord ang layunin mo sa akin ngayon taon na ito? And then, pangalawang tanong po, Lord, handa na po ba ako ngayon 2025? So, sasagutin po natin mamaya yan. Sabi ho dyan, may tatlong bagay lang ako na gustong puntusan sa inyo ngayon. Number 1, God given us a great purpose. Sino po naniniwala may maganda at dakilang layunin? Yes. Alam ko po, ang bawat isa po sa atin na may kanya-kanya layunin. Number 2, God designed us for the great purpose. Ay, naulit. Great purpose, and ano po yan? Bilangin ko dyan. Tama. God given us the great purpose and God designed us for the great purpose. Amen? So wala pong pitsu-pitsong anak ng Diyos dito. Wala pong baka sakaling anak ng Diyos dito. Anak ka ng Diyos. Tanda mo yan, kapatid. Amen? And then pangatlo po, God's purpose is in your hand. Tignan niyo po yung mga palad nyo. Uhulaan ko. Hindi po. Yang kamay po na yan, kamay ng mga pinagpala yan. Amen? Yang mga kamay na yan, ginagamit ng Panginoon para maging channel of blessing sa iba. Yang mga kamay na yan, magbibilang yan ng maraming kwarta. Sino may gusto po noon? Gusto ko din yan. Sama ako dyan. Kahit buong araw po tayo magbilang, hindi po ko aantukin dyan. Amen? Gustong-gusto natin yan. At yung kamay na yan, pinagpala yan. Amen? Yung purpose ng Panginoon. Yung purpose ng Panginoon. Amen? Wala yan sa katabi mo. Wala yan sa likuran mo. Wala yan sa kabady mo. Nasa kamay mo na yan. Ibinigay na ng Lord yan. Pagganahin mo lang yan. Utusan mo yan. Naniniwala ho ba kayo? Pwede nyo utusan yung kamay nyo? Utusan nyo magpala. Utusan nyo gamitin ng Lord. Amen? Na mag-multiply whatever na hinahawakan mo. Amen po ba? Sa kamay mo na. Hindi mo na kailangan maghanap pa sa katabi mo. Naniniwala ho ba tayo doon? Kaya lahat ng hawakan ng iyong kamay ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon. This 2025, no, magngangarap tayo, Lord, ano bang magandang negosyo pa? Lord, ilang bang visa pa yung maaprobahan ako? Mapupuno ko ba yung ano ko? Magkakaroon na ba ng katotohanan na hindi na lang pang valid ID ang passport ko, Lord? Baka until now, pang-valid ID na lang din yung passport natin. Dalangin natin, Lord, magamit natin yan. Amen, ngayong taon na to. Amen? Amen po? So, kapatid, napakaganda ng design ng Lord sa'yo this 2025. Amen? Simula pa lang ng buwan. Amen? Simula pa lang ng buwan, there's more. Amen? Sa mga kabataan, there's more in you. Amen? Basta patuloy lang tayo sa Panginoon. God given us a great purpose. God designed you for the great purpose. And God's purpose is in your hand. Kaya kapatid, this 2025, our purpose in the Lord is so clear. Sabihin natin clear. Napakaliwanag. Napakatingkad. And the waiting is over. Amen? Napakaliwanag ng layunin ng Lord. Kung nakikita nyo po at nakikita at nauunawaan po ninyo yung magandang gustong gawin ng Lord sa buhay ninyo. Sabi ho dyan, no, Ecclesiastes 3 verse 11, He has made everything beautiful. Beautiful ho ba? In His time. Kaya kapatid, matuto tayo mag-wait. Maybe hindi ngayon January, it's either February, dumating yung mga bagong pagpapala sa buhay natin. It's either March. No, magtuto lang tayo maghintay. He has also set eternity in the human's heart. Yet, no one can fathom. Ang sarap, no? Walang ano ba yung word na fathom? Makaisip. Tama ba? Makaarok ng kaisipan ng Diyos kung paano kanya i-bless. Amen? What God has done from you from the beginning until the end. Wow! Kaya napakapalad ng Lord. God sets eternity in your heart. Amen? No? Inilagay na ng Lord yung eternity sa puso mo eh.
Di ba? Kaya, ang gagawin na lang ho natin, i-enjoy mo na lang. No? Gaya po ng mga sasakyan na tinted, hindi ho malinaw yan kapag titignan ka sa labas. Amen? So, si Lord, walang nilagay na barrier para makita natin yung magandang plano niya sa atin. Wala siyang binigay na step 1, step 2, step 3. Ang binibigay niya lang sa atin, no? Panampalatayaan mo ang ginawa niya sa krus na siyang nayaman na nagpakahirap at sa kanyang kahirapan tayo ay yumaman. Amen? Ay, napakabuti po ng Lord. 2025, no? Kung dumadating man sa punto ngayon, hindi ko naman po sinasabi, walang problema, walang pagsubok. Napaka-imposible naman po nun. Hindi po tayo tao nun. Diba? Wala pong tao sa mundong ito na walang pagsubok. Walang hinaharap na problema. No? But here comes 2025, no? Kung 2024 parang napakabigat ng taon para sa atin. 2024 parang ang problema ay parang hindi na nauubos, buwan-buwan meron. Diba? Sana kung buwan-buwan lang, kung oras-oras o linggo-linggo may pagsubok. Amen? Kung ang 2024 sa atin ay parang napakabigat ang sitwasyon. Pero salamat sa Diyos, 2025 na, at ito na yung season para sa iyo. Para po sa ating lahat. Amen po ba? It is the appointed time for us. Appointed season for us. So expected natin na may magandang gagawin ng Lord. Diba? Sabi nga po dyan, appointed season for us. No? Nakita ko ba kayo kapag po yung kalsada pinalalaki? Nawawala po yung mga sagabal. Di ba? Ganun gagawin ng Lord ang buhay po natin. Yung mga sagabal, tatanggalin ng Lord yung mga obstructions. Palalakihin ng Lord ang ating po mga boundaries. Amen po ba? Diba? It is an open doors. A new chapter. May mga magtatapos ng pag-aaral. Sino yan? A new chapter for you guys. Believe, believe, receive. Amen. A new chapter, open doors. Amen po ba? Sa mga gagraduate ngayong taon na ito, a new chapter in your life. Right? 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 No? Sa may mga bagong trabaho ngayon, a new open doors. Amen po ba? Sa mga may negosyo, sasabayin ko na, open doors pa, new chapter pa. Amen po? Dapat. Yan ang Diyos po natin. So, expect the unexpected this 2025. Amen po? Expect more kapag nasa Lord tayo. New year, new goals. Di po ba? Ang gustong iparanas ng Panginoon sa atin po ba? Kaya kapatid, sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Nagsisimula pa lang tayo. Nagsisimula pa lang tayo, umiinit na ba? Diba? Nananamnam nyo na ba? Kung ano ang gustong gawin ng Panginoon sa atin ngayon 2025? Amen po? Dapat kasama ka namin. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka namin. Okay, so sabi nga po sa Isaiah, tinagalog ko po ito, Isaiah chapter 43 verse 19. Sabay-sabay ho natin basahin. Sige po, 1, 2, 3, go! Masdan mo! Ako ay gagawa. Tinatanong tayo ng Lord. Amen. Binasa niyo ho ba ng may pananampalataya? Dapat po, sabi ng Panginoon, gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Imposible po yan. Pero sa Diyos, wala pong imposible. At magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ibig sabihin po, may ginagawa ang Diyos. Amen po. May ginagawa ang Diyos at may gagawin pa ang Diyos. Tinatanong po tayo ng Panginoon, hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko? Paano ka tayo bless? Hindi mo ba nakikita? Pinagpapala ko yung mga anak mo. Magtatapos na ng pag-aaral. Imaginein mo, pinalalaki mo lang ngayon. Tapos na. Maging pagpapala na. Amen. Amen. Amen ba, Ninang Bisa? Malapit na. Malapit na. Harvest time. Hindi mo pa ba nakikita ang
Ang taas ng bill ninyo sa ilaw. Pero nababayaran nyo, hindi kayo napuputulan. Amen po. Hindi mo ba nakikita? Minimum lang yung sahod mo, pero ang ulam nyo, ulam ng isang pang-presidente. Ang lupit. Minimum lang ang sahod pero ang ulam pang-presidente. Imagine nyo. Dapat po nakikita mo na yan. Nalalakaran mo na yan. Amen po ba? Ganyan po ang Diyos natin. Di po ba nakakamangha ang Diyos natin? Di po ba? Paano po natin napagtagumpayan ng 2024 kung hindi po natin kasama ang Panginoon? Di po ba malaking tanong po yun na dapat, ay, salamat sa Diyos. Natapos ang taon, eto na naman ang 2025. Malusog, malakas, walang sakit, kumpleto katawan, kumpleto pamilya. Aba, nakikita mo ba, kapatid? May ginagawa ang Diyos. Amen. May ginagawa ang Diyos. Kaya, dapat po makita, maging sensitibo lang po tayo sa ano ang ginagawa ng Lord. New Year is a new goal for us. Kaya kailangan mindset po natin. Hindi ko po kayo bine-brainwash. Nasabi ko lang po ito totoo. Yung mindset po natin, i-tune up lang po natin sa pangako po ng Panginoon. Amen? Para sabay-sabay po nating ma-enjoy yung ibinibigay po ng Panginoon sa atin. At malakaran po natin. So, kapatid, meron akong 3 bagay na gustong puntusan din ulit. Para maunawaan po natin, malakaran natin, ma-achieve po natin kung ano ba yung purpose ng Lord sa buhay po natin. And maybe, ikaw na ito nilalakaran mo na. Pero, nire-remind tayo ng Lord ngayon, ng Holy Spirit, para higit nating makita at maunawaan, sabay-sabay po tayong umangat. Kung ano po yung 3 bagay na gustong pang igawin ng Panginoon sa atin. Number 1, to achieve the God's purpose in our lives, you must take an action. Na-share ko po ito sa Bulacan We need to do something. Kasi kung wala po tayong gagawin, wala po tayo mararating. Kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, hindi ka mapopromote o hindi ka mag-graduate, dapat sumabay ka. Sabi mo sa katabi mo, sumabay ka. Let's make a move for God's glory. Ano man yung pinagagawa sa ng Panginoon, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, let us take an action. Amen? Sabi nga po ng Biblia, ang tamad ay wag. Amen. Ulit, ano po? Pakainin. Biblical din naman po yan. Huwag po tayo laging umaasa. Kailangan gagawa din po tayo. In our life, in our physical life, sa ating pong ministry, sa ating pong personal life, diba? Kailangan din po gumagawa tayo. We need to do something. Lord, hingi tayo ng wisdom sa Lord. Lord, ano ba magandang business ngayon taon na ito? Lord, ano ba magandang open doors na ipinapakita mo sa amin ngayon taon na ito? Amen? And I know, hindi ka pababayaan ng God. Hindi ka niya pababayaan. Sasamahan ka niya. Amen po ba? Let us take an action. Sumabay po tayo, makiisa po tayo, sabay-sabay po tayong abutin kung ano po yung pinapaabot po ng Diyos. And then number 2, let us be aware and sensitive. Sabi mo nga, sensitive. Let us be aware. Open-minded ho ba kayo? Kapatid, open-minded ho ba tayo? Let us be aware and be sensitive. Sensitive ka ba sa Spirit ng Lord? Amen po ba? Kailangan po, lagi po tayong aware and sensitive. Kung paano po ang kaaway, di ba, ay umaatake sa ating buhay, kailangan maging sensitibo po tayo. Right? Baka hindi mo alam, inaatake na pala yung pamilya mo. Kampante ka pa. Hindi mo alam, inaatake na yung kabuhayan nyo. Kampante ka pa. Hindi mo alam, sinisira na pala ng kaaway yung pamilya mo. Kampante ka pa. Kailangan po, let us be aware and be sensitive. Amen? At the same time, may binubuksan palang malaking pintuan ng Lord sa buhay mo. Hindi ka open-minded. Sinayang mo yung pagkakataon. Amen? Sinayang mo yung mga promo ng mga
flights ngayon. Sayang. Kailangan open-minded. Di ba? Open-minded and be sensitive and be aware kung ano yung gustong gawin ng Lord sa'yo. Amen po ba? And then, sa mga estudyante, may open doors sa PLM, sa mga magagandang universidad. Grab that opportunity. Amen? Grab that chances. Amen? Sabi nga po dito, God is doing great, God is in the move, and God is in advance. Kaya kapatid, kung may pagagawa po ang Lord sa atin, nauna na siya. Nandun na siya. Amen? Ang gagawin lang na, gusto niya lang na lakaran natin, takbuhan lang natin, at gawin kung ano yung pinagagawa ng Lord. In the finish line, nandun na si Lord. Victory na po yung katapusan nun eh. Amen? Kaya, number 1, let us take an action. And number 2, let us be aware, mga kapatid, and be sensitive. Pangatlo po, ang sabi ho dyan, let us holding the possible. Sabi nga natin, possible. Yes. Hindi ko po sinasabi na lahat ay madali. Minsan mahirap, minsan talagang kailangan po nating mamuhunan ng dugot pawis. Pero pagkasama mo ang Panginoon, naniniwala po ako, hindi po yan mahirap. Amen? Although may mga challenges, may season talaga na kailangan mo maghintay bago mo ma-harvest yung gusto mo mangyari. Pero dapat po, maniwala po tayo na sa Panginoon ay walang imposible. 2025, sabi ko nga pagpasok ng taon, Lord, gusto ko nang mag-drive. Ayoko na nang i-trike. Boom-boom na talaga. Wala pa, pero pinagpapasalamat ko na sa Lord. Diba? Minsan nga, sabi niyo, ano ba ginagawa mo? Wala, nagkaganon-ganon lang ako. For example, ako'y lumiliko. Diba? So, diba, nag-aaral na ako. Kaya nga sabi ko kay Brother Leo, pa-test drive nga doon sa kotse mo mamaya. Nothing is impossible if we believe. Amen? Wala akong imposible sa Lord. Amen po. Kahit po sa inyo mga nanay, hindi po imposibleng gamitin pa kayo ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po hadlang ang edad, hindi po hadlang ang inyo pong mga kaabalahan sa buhay, kung gusto ho nating magpagamit palalo sa Panginoon. Amen po? Sige nga po, palakpakan natin si Jesus. There is always hope. Sabi nga po, laging may pag-asa. Yan po ang binibigay ng Panginoon sa atin. Lagi pong may pag-asa sa mga anak ng Diyos. Amen? Huwag po tayong maging hopeless kung hindi man po natin nakuha ngayon. Maybe on the next month, on the third quarter, on the second quarter, hintayin mo lang. Amen? Hintayin mo lang kapatid. Magtanim ka muna. Amen? Magtanim ka muna, mag-invest ka muna para magkaroon ng harvest. Okay? Tama po ba mga kapatid, mga nanay, mga kuya at ate? No, lagi pong may pag-asa sa Lord. This 2025 is the year of hope for us. No, hindi po uso sa mga anak ng Diyos ang hopeless. Okay? So lagi po tayong manampalataya na posible po sa ating Diyos. Next po dyan. Malapit na po ako matapos. So ito na po yung tanong ko kanina. Ano yung tanong ko number 1? What purpose do you have for me this 2025? Lord, ano ho ba ang layunin mo sa akin ngayon 2025? Number 1 po. Siyempre, number 1. God designed us, o yung purpose ng Lord sa atin is to mold us into the image of His Son, Jesus Christ. Amen? I-mold po tayo. No, palaguin pa tayo, idisipulo pa tayo. Kamukha sa imahin po ng kanyang anak na si Jesus. Amen po. Pangalawa is to live on the purpose that God's driven. No? Yung driven life, yung purpose na binibigay ng Lord sa atin. Ngayon, 2025 na ito, gusto ng Lord. Ito na yung pamuhay natin. Kung yung 2024 parang nanahan tayo sa sarili nating lakas, sa sarili nating diskarte, napagod na tayo, nanawa na tayo. But now is 2025, yun naman purpose ni Lord, ang i-drive natin sa buhay natin. And lastly po, bakit? Ano bang purpose mo, Lord, sa akin ngayon 2025?
Siyempre, gusto nating lahat to enjoy the promises. Diba? Gusto natin yan eh. Matamasa natin lahat ng pangako. Kagalingan, pagpapala, physical na kagalingan, spiritual na kagalingan, kagalakan, kapayapaan. Yan ang handog po ng Diyos sa ating lahat. Amen? Maranasan mo po yung kapayapaan sa Diyos kahit na ang paligid ay magulo. Maranasan mo na panatag ka sa Diyos kahit na alam mo paggising mo sa umaga, may panibagong hamon na naman. Yun yung gusto ng Panginoon. Ma-enjoy mo yung pangako. Yung pangako na inilatag niya sa'yo. Naniniwala ho ba kayo may covenant si Lord sa atin? Diba? May pakikipagtipan ng Lord sa atin. Kaya yung pakikipagtipan ng Diyos sa atin, gusto niya mangyari sa buhay po nating lahat. Iyahon tayo sa kahirapan, iyahon tayo sa kaguluhan, iyahon tayo sa lahat ng suliranin at problema na tila baga parang napaka-imposible. But God has a purpose for us. To mold us into His image, number 1. And number 2, lakaran mo yung purpose na si Lord naman ang magdadrive ng buhay natin. And lastly, kapatid, i-enjoy natin yung pangako. Pangako na ibinigay na sa iyo. Amen? And number 2, Lord, ready na ba ako ngayong taon na ito? Handa na ba ako ngayong taon na ito? Ang tanong ko po, handa na ba tayo ngayong taong ito? Sumigaw nga po tayo ng yes, Lord! Yes, Lord! Dapat, Lord, I am ready for this season. This is my season. This is my time. This is our time. This is our place. Your time. Your time, your place in the presence of God. Pinatatawa ko lang kayo, kapatid, pero ayoko kasi umiyak. Pinatatawa ko lang kayo dahil gusto ng Panginoon ma-enjoy niyo yung presensya ng Diyos. Amen po ba? This is your season. Yes! Dapat laging yes. No? Ito yung season mo sa Panginoon. Kaya kapatid, kung ito na yung season mo, panahon mo na. Diba? The Lord said to us in Mark chapter 16 verse 15, Jesus said to His followers, sino po mga followers ni Jesus dito? Let us go in the world and tell the good news to everyone. Amen po ba? Maasahan ho ba tayo ng Panginoon dito? Gusto ho ba natin maranasan ito? Na tayo po'y gamitin ng Panginoon ngayon 2025. Amen? Gusto ba natin mag-involve sa evangelism? Yes, pwede po. Bata man, matanda man, ay welcome po. Para po sa team ng evangelism team. Okay, kapatid? So kapatid, it's a new year, it's a new goals. So, bakit po kaya napakahalaga na kailangan po nating maunawaan ang magandang plano ng Lord sa atin? Bakit ho kaya gusto ng Panginoon? Gusto po ng Panginoon na makita at maranasan po natin yung magandang purpose ng Lord sa atin. Ito lamang po yung isang verse na gusto ko pong iwan sa inyo. Ang sabi ho dyan, now, if you faithfully obey the voice of the Lord, your God, our God, my God, and careful to follow all His commandments, I'm giving you today, the Lord your God will set you on high above and all the nations of the earth. Sabi ho ng Panginoon, kung tapat ninyong papakinggan ang boses po ng ating Panginoon at maingat po nating susundin ang kanya pong mga utos, ibibigay daw po ng Diyos, hindi tomorrow, hindi next year, hindi next month, but today, the Lord your God will set you high above. Palakpakan po natin si Lord. Alam po ninyo, pag sinabi pong set you high above, promotions po yan. Elevation po yan. Naniniwala ho ba kayo doon?
Ilalagay po tayo ng Diyos sa mataas na kinalalagyan. All the nations of the earth. Ibig sabihin po, grabe, napaka-special mo sa Lord. Natatangi kang anak ng Diyos. Kaya kapatid, isama ka naman sa daan-daan at libo-libong tao, makikita at makikita ka pa rin ng Panginoon. Alam ng Diyos kung nasan ka. Alam ng Diyos ang tinig mo. At naniniwala ko, alam din ng Diyos ang hininga mo. Grabe, no? Alam ng Diyos lahat eh. Wala po tayong maililihim. Tama ho ba? Kaya kahit saan po tayo magpunta, naniniwala po ako, andun ang promotions ng Lord. Nasan ka man kapatid, mangingibabaw ka kapatid. Aangat ka dahil kasama mo ang Panginoon na nangakong tapat na ikaw ay kanyang ilalagay sa mataas na kalalagyan. This 2025, kapatid, a new year, a new goal, no? Gusto ng Lord, nakita at maunawaan natin na ang ganda-ganda ng plano ng Lord sa atin. Ang ganda-ganda ng gustong mangyari ng Lord sa atin. Kaya tama po yung inawit natin kanina, no? Yung pangako mo. Ano yung bridge na, bro? Pangako mong tunay sa buhay ko'y ang siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't sige nga po, kauntayin natin. Ikaw ang daan at katpangi kong kaligtasan, walang ibang itataas. Jesus, ikaw minsan pa pangako mo. Pangako buhay ko. Yes, Lord. Simula't katapusan. Sige po, awitin po natin. Ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus. Dapat po, yan po ang maging awit po natin. Yung mga pangako po ng Diyos sa ating pong buhay ay lagi po nating panghahawakan. At alam po ninyo, kapag pinanghawakan niya po yung pangako ng Panginoon, maitatanghal niyo po ng buong puso ang Diyos dahil mabuti ang Diyos at tapat ang Diyos. Di ho ba? Magiging personal na awit niyo po yung sinabi natin kanina. Pangako mo, di ba? Pangako mo, aking lakas at sandigan. Kaya kapatid, maaari ko kayong i-challenge ngayon o china-challenge po tayo ng Panginoon ngayon na patuloy po nating maunawaan kung ano po yung magandang plano po ng Diyos sa atin. No? Number 1, let us walk. Let us walk together. Sama-sama po tayong lumakad. Lakaran po natin ang magandang plano po ng Diyos sa atin ngayon 2025. And let us be sensitive, let us be aware kung ano yung pinagagawa ng Lord sa atin. Imposible ba? Imposible ba sa tao? Imposible ba sa paningin mo? Pero sa Diyos, nagsabi, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap, walang imposible sa ating Panginoon.